talagang mahal dito ang ang cost of living. So, ayan na yung nagtatanong sa akin. Mga ka-OFW sa mansulok ng mundo at mga kababayan po sa Pilipinas, samahan niyo ako at kukwentahin natin yung cost of living dito sa Kuwait as an OFW. Isang maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay samahan niyo ako. Titignan natin yung cost of living dito sa bansang Kuwait as OFW. Kasi mahal din ang cost of living dito. Para sa nagtatanong, para sa'yo. At para malaman din ng may mga mahal sa buhay na OFW dito sa bansang Kuwait na mahal din ang cost of living dito. Pero bago natin umpisahan, ako pala si Ronnie, isang OFW dito sa bansang Kuwait. Please support my channel, like, share, and subscribe. Ronnie Motilia Vlogs. Here we go, samahan nyo ako. Ito yung sinulat ko. Calculate ko na cost of living dito sa bansang Kuwait as a OFW para may share ko rin, malaman ng may mga mahal sa buhay tulad sabi ko dito sa bansang Kuwait. So, let's go. Umpisan natin sa accommodation. Of course, accommodation, ito yung bahay, room, or may partition. Dito, siyempre, pinaka-importante ito. Kailangan mong matitirhan. Mahal ang bahay dito, accommodation. Ito ang sabi ko, accommodation, pwedeng room, pwedeng partition, pwedeng bed spacer. So, mostly, ang room dito ay nagre-range ng 100 pataas. So, katulad ng kasama ko dito, dalawa kami sa room ay 100 KD. So, it means, nag-share ako dito ng 50 KD. Meron nun sa iba dyan, yung partition, nagre-range din yan ng 50 KD to 60 KD. So, let's go. Yung para sa akin, dahil dalawa kami dito sa isang room, ito ay babayad ako ng 50 pa 80 dinar. So, EWD means isa pa 80 dinar. So, 50. Kung i-convert po ito sa peso, as of now, September 11, 2024, ang palitan ay 1 Kuwaiti dinar is equivalent to 183 pesos 0.155 centavos. So, times natin yan, 183.155. So, ang equivalent sa pesos yan ay 9,157. 9,157.75 centavos. Mahal. So, imagine mo yung accommodation, nagbabayad kami dito ng almost 10,000. So, pangalawa, internet, router. Ito ay kasama na sa buhay yan, sa ating buhay pang araw-araw. Dahil uso na. Ito ay depende rin. Meron yung mga nagsusubscribe lang for a month. Meron, pero karamihan ay may router. Pero hindi lang yan. Meron yung mga kumukuha na ng router kasama ng mga gadgets. So, katulad ko, ang kinuha ko lang ay isang cellphone, yung hindi mamahalin, Samsung at saka router. Yung router ko ay nagbayad ay 7.5 dinar per month plus dahil may kasama nito, contract for 1 year ay 6 KD. So ito ay nagbabayad ako ng 13.5. Ito ay para sa akin lang. Pero yung iba na meron ding hulugan na kumuha ng high-end is of course mas mataas. Tulad ng mga iPhone. So ito ay sa akin. Okay? So ako ay 13.5. Kung i-times mo yan
sa palitan ngayon, sabi ko na 183.155 equals to 2,472 and 59 centavos. So 2,000 pesos 472.59 centavos. Okay, so ang susunod dyan ay transportation, kasi karamihan dito nagtra-transport patungong trabaho, at ang mostly ang bayad na dito ang transportation is 20 Kuwaiti dinar. Again, kung itayos mo sa Philippine peso, 183.155 is equals to 3,663 and 10 centavo. So 3,663 and 10 centavos. Kasi meron din yung transport by bus, pero syempre pag by transportation kasi mas yung oras mo ay sa anong tawag doon, align. Hindi katulad ng bus, kailangan mong maaga. Pero mostly kasi dito talagang transportation is may sumusundo na. Okay, so food allowance, mahal din ang mga bilihan dito. So naglagay ako ng 30 KD, matipid na yan para sa akin. Okay. Yan. Again, pag i-times mo ng 183.155 yung palitan as of now, yan ay pumapatak ng 5,494.65 centavos. 5,494 and 65 centavos. Okay. Hindi lang yan. Of course, kailangan mo rin ng personal needs. Katulad ng toothpaste, sabon, shampoo, and lagyan ko ng others kasi kailangan mo rin ng mga ibang pang personal hygiene. Nilagay ko 10 dinar. Ano to? Tipid na to. Okay, ilagay natin. KWP 10 KD. Again, ito is a PHP to So 183.155, yan yung palitan. So yan ang equivalent ay 1,831 and 88 cents. So 1,831.88 cents. So lagyan ko ng number 6 kasi of course pagkasweldo kailangan mo rin magtabi kahit konti. So pocket money in case na may kailangan ka, malit ka, may iwan ka ng transport para mayroon kang namang gagamiting pamasahe papuntang trabaho. Pocket money. So nilagyan ko lang din yan yan. Of course 10 KD rin. Kung i-times mo, halos pareha sila dito. 183.155. So yan ay same, 1,831.88 cents. So
Imagine nyo, mahal din talaga ang cost of living dito. Ngayon kapag i-plus mo ito sa dinar, ay total of EWD equals to 133.5 Kuwaiti dinar. And sa peso, so it means gumagastos ka ng 24,451.85 cents. So, talagang mahal dito ang ang cost of living. So, ayan na yung nagtatanong sa akin. Ba't ganito? Ba't ganyan? Yung mga kakilala ko na nag-message na yung mga mahal daw nila sa buhay ay ba't ganito, ganyan, totoo ba na mahal ang cost of living dyan? Ito na. Hindi pa yan tipid na yan. Hindi pa yan yung isang tao ay magarbo. Ayaw niya gusto niya laging masarap pagkain. Kulang ito. Matipid na yan. Wala pa yung iba. Ito lang sabi ko, matipid na. Yan na yung katutal. Ngayon, para malaman mo kung bakit ganon lang yung natatanggap mong pinapadala ng yung mahal sa buhay. Itanong mo magkano ba sweldo mo? Paano na isang OFW ay meron pang ibang utang? Kasi uso rin dito sa totoo lang. Umihiram, may tubo. In 1 month, expenses lang ng isang OFW na minimum wage ang sweldo, tulad ko. How much? Sabihin natin yung sweldo is let's say 250 KD. Magkano natira? So, mahirap. Hindi rin madali ang maging isang OFW. So, ito, yung mga cost of living na hindi pa lahat yan, sabi ko. Kaya ito yung sagot na para sa yung nagtatanong. Mahal ang cost of living dito. So, maraming salamat sa iyong pagsama. Sa susunod, mag-search tayo ulit kung pag-aralan natin yung cost of living dito, mga ibang bilihin, mag-experiment tayo, pupunta tayo ng supermarket, bili tayo ng yung pang isang buwan para malaman natin kung talaga bang mahal, pero talagang mahal. 24,451 ang nagagastos ni isang OFW dito. Tulad sabi ko, matipid pa to. Ngayon, tulad ng sabi ko again, itanong nyo yung sweldo niya, i-minus nyo dito. So, maraming salamat sa iyong pagsama. Mga ka-OFW, sa mansulok ng mundo, ingat kayo lagi. At pa-comments naman kung saan bansa kayo, kung mahal din ba ang cost living kung nasang bansa kayo. Maraming salamat. See you again sa mga susunod kong videos. Have a nice and great day to all.